Yun po. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay pupurihin, kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal niyang templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan sapagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Bukay may katwaan sa haring pagdatal, puso natin tatahanan. Mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan. Si Jesus ay ipagdiwang, tanay mag-awitan, bukid-burol, kapatagan. Galak ay isaysay, galak ay isaysay, galak ay isaysay. Kasalan ay naparam na, kalungkutan tusa, naparito talaniya, pala at
ginhawa, pala at ginhawa, pala at ginhawa. Mundo ay paghaharian ng katotohanan, ang biyaya, kaligtasan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo. Dala po namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyong kataas-taasang pangalan. Ama, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay magkakasama ng buong kapatiran na sa iyo ay lumalapit upang ikaw ay aming sambahin. Marami pong salamat sa ikalawang gabi na aming gagawin itong simbang gabi, Ama. Ama, patnubayan mo po kami, gabayan mo po kami. At Panginoon, pangunahan mo po ang iyong mensahero ngayong gabi. At kami, O Diyos, na iyong mga anak ay patuloy na magnasa, na makapakinig ng iyong salita at maging hamon sa aming buhay. Panginoon, ikaw ang gumabay sa amin, ikaw ang manguna sa amin, at ang iyong banal na Espiritu ang laging sa amin ay gumabay. Ama, maraming pong salamat. Patuloy ka po namin pupurihin, dadakilain, at pasasalamatan. Ama, ito ang aming sama at dalangin sa mataas na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Matatagpuan sa sulat ng Propeta Isayas, Kabanatang 35. Ito po ang ating mababasa. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at manunumbalik ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Itong muling gaganda tulad ng bundok ng Lebanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Pamelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaniningan at kapangyarihan ni Yahweh. Iyong palakasin ang may hinang kamay at patatatagin ang mga tuhod na nalulupaypay. Ito ang sasabihin sa pinahihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwag na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan.
Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay hindi makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makakalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos sa bayan ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error bounding, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of love, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine.
Eh, wala po ba kayong mga kamay? Pinapalakpakan po yun. Yan po yung magandang gabi po. Yan po yung usapan namin ni kapatid na Saldi nung isang araw. Sabi ko po kung gusto mo ako na lang ang kakanta at ikaw ang mag-sermon. Sabi po niya, siya na lang daw po. Pero yun po, sa lahat po ng Christmas carol, yan po ang aking pinaka-paboritong kanta. Tunay pong habang pinakikinggan natin, talagang bumabalik sa atin yung Kapaskuhan. Ano po, talagang yan ang diwa ng Pasko. Papasalamat po tayo. Pero kanina po, habang nag-uusap-usap po bago tayo mag-online, binanggit si ate na kalagayan ng ating bansa, ano po, yung nangyayaring bagyo ngayon, ano po, si Bagyong Odette. Odette nga po ba yan? Odette. Sa international, ano ay Rai, R-A-I, yun yung pangalan niya, Rai. Ano po. At ayon sa balita, December 14 pa ata, ano? 14, 15, 16, 17. Handito pa sa atin. Talaga pong nananalasa. At ngayon po ata ay papunta o nasa Palawan na ang bagyong ito. At makita natin siya po ay kinategorize na category 5. Ibig sabihin po ay halos katulad siya nung Yolanda. So, yan ang mababalita natin ngayon, yung nangyari ito. At bago po naman yan, naging balita din sa atin yung Omicron variant. Ano po? Ang Omicron variant, sabi nila, mas matindi dun sa Delta. Ano po? Ang sa Delta, ayon sa mga doktor at ibang yung binakuna sa atin, nakakaya pa niya. Dito daw sa Omicron, hindi pa sila sure na ito kayang labanan yung ibinakuna sa atin. Ano po? At isa pong nakalulungkot ngayon, ang balita, meron na daw pong dalawa. Ano po? Meron ng dalawang tao na nandito sa ating bansa na nakapasok na meron ito. Variant na ito. Isang returning OFW galing Japan at isang Nigerian national. Ano po? At although ayon sa balita, naka-confine naman po sila. Sila po naman ay nasa patuloy na pag-iingat ng ating pamahalaan, lalo na ng Department of Health. Sila naman daw po ay contained. Although ang hinahanap pa po nila yung mga nakasama habang nasa eroplano at nagbiyahe. At isa pa po, kung tumitingin kayo sa Facebook ng ating Plaridel Bulacan, may isa pong balita doon kanina na meron daw pong isang barangay tanod pumunta sa Lamay, nabugbog. Kung makita niyo po, may picture pa pinakita yung pamangkin yung itsura ng pagkakabugbog. Bakit ko po nasabi ito? Ano po, at talaga namang totoo. Magpapasko po. Ito yung nangyayari sa atin. Ano po? Magpapasko at sabi natin ang Pasko ay Pasko ng pagsasaya at pagdiriwang, pero paano tayo makapag-celebrate ng Pasko? At gayon din po, paano, hindi lang yan, mga nakaraang linggo, buwan, araw, baka mas matindi pa dyan yung naranasan ng iba nating mga kapatid, lalo na sa iglesia, na hindi lang ito yung naranasan nila. Hindi lang sila nagkasakit, merong nagkasakit, may nawalan ng mahal sa buhay, may nawalan ng hanap buhay, may mga nagkaroon ng
pag-alala sa mga pangangailangan pang-araw-araw. Ngayon po ay panahon ng Kapaskuhan at sa Pilipino po ito ang talagang pinagdiriwang ng matagal, ng mahaba at ito yung iniintay dahil alam natin na ito yung isang papakasaya at napakagandang pagkakataon para ang pamilya ay magkita-kita. Subalit kung ganito yung nangyayari, paano po tayo makapagdiriwang ng Pasko? Alam po ninyo ang napakaganda. Ito yung pagkakaiba nating mga mananampalataya. Nagse-celebrate tayo ng Kapaskuhan dahil naniniwala po tayo na nandyan ang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Yung mensahe po natin, isinabay ko po sa title nung, alam niyo po ba yung ating team ng Advent ngayong taong ito sa buong mundo. Ang team po Come Home for Christmas. Yan po ang team natin ngayon sa buong Metodista. Hindi lang po dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Tiningnan ko po yung website natin. Kahit sa ibang bansa, yan ang team. Come Home for Christmas. Bakit ganon? Dahil po sa binanggit natin, maraming problemang dumating sa ating bansa at sa buong mundo. At nagpapasalamat po tayo, ito yung tema at ito yung ating paksa na pag-uusapan sa mahabang panahon ng pagdiriwang ng Pasko. Come Home for Christmas. Bakit po? Dahil ito yung problema nating nararamdaman ngayon. Kailangan nating umuwi sa ating mga tahanan para ipagdiwang ang Pasko. Dahil bakit po? Ano ba yung tahanan? Dahil diyan nararamdaman ang kagalakan, ang patnubay sa kabila ng ganitong kalagayan. Umuulan na po ngayon, nararamdaman niyo po ba? Tayo nagpapasalamat, meron tayong tinitirang hindi tayo nababasa. Pero ngayon po, yung nasalanta ng bagyo, di natin alam paano silang matutulog ngayon. Paano natin maipadadama ang halaga ng Pasko? Ano po ba yung home? Hindi lang po yung structure na ito. Ang home ay ang tibay ng pagsasama-sama ng pamilya. At ito po ang napakaganda sa atin. Tayo ay nagdiriwang ng Pasko hindi dahil sa masasayang, hindi lamang sa mga nakaugalian natin na pagpasko, kailangan may maayos na bagong mga gamit, may mga paghahanda ng mga tahanan, pagde-decorate, hindi lamang iisip ko ano ang ihahain o kakainin pag Pasko. At hindi lamang yung ano kaya yung handa na kaya yung mga ia-aginaldo ko sa aking mga mahal sa buhay. Hindi lamang po yun. Alam natin na ang Pasko ay Pasko na kung saan ang tahanan ay nagsasama-sama anuman ang kalagayan ng buhay. Ang sabi po, ito po yung sinabi, meron yung isa pong si Dexia Bonhoeffer. Yan po ay isang pastor, theologian, isang German pastor theologian nung panahon ni Hitler. Siya po yung nakakalaban ni Hitler dahil sinasalungat niya yung mga ginagawa ni Hitler. At siya po yung namatay nung panahon ito. 1945 siya namatay. Yun yung panahon ng giyera. At ang sabi niya, the celebration of Advent is possible only to those who are troubled in soul, who knows themselves to be poor and imperfect, and who looks forward to something greater to come. Ano pong sinabi niya? Ang pagse-celebrate lang daw po ng Advent o ng Kapaskuhan ay nababagay lamang sa mga tao na ang pakiramdam nila ay
sila'y nahihirapan ng kalooban at kaluluwa. Sa mga taong ang pakiramdam nila'y sila'y hirap na hirap. Sa mga taong pakiramdam nila'y hindi sila perpekto. At sa mga taong tumitingin sa mas magandang bukas sa hinaharap. Kaya tama po, nakaramdam tayo ng bagyo, mayroon tayong kinatatakutang virus, may mga hindi tayo nakasigurado, paglabas natin sa labas, may mangyayari sa atin. Tama-tama, yung pakapaskuhan ngayon na pinagdiriwang natin, yung Advent na ating pinagdiriwang ay para pala po sa atin. Sa lahat na naghirapan, sa lahat na nangungulila, sa lahat ng nalulungkot, sa harap na hirap, at lalo na sa mga taong ang pagtanaw ay mas maganda ang darating sa hiraharap. Kaya po, ano po yung sinabi sa atin nung ating mga talatang binasa? Binasa ko po yung buo dahil napakagandang basahin. Ang sabi po ito yung mga lupang tuyo ay magkakaroon ng tubig, mababasa. Yung dating ilang ay mag-aawit sa tuwa. Yun pong ilang ay makakatulad sa mga bundok ng Lebano. Yung bundok daw po ng Lebano, napakaganda pag titingnan mo. At yun daw pong mga pilay, mga bulag ay makakakita, yung mga bingi makakarinig, yung mga batis sa ilang, ay yung mga ang ilang ay magkakaroon ng mga batis. Ano po? At lalakas ang loob ng mga taong nanghihina. Yun po yung sabi ng ating mga talata. Sabi po nila, ito pong sulat ni Isaias, prophecy sa kung ano ang gagawin nung darating na maglikha. At totoo naman po. At ito po sana yung maging tunay na pagtingin natin kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi lamang po paghahanda ng maraming mga bagay para sa atin. At hindi po yan masama, mabuti po yan. Balit upang maunawaan natin ang tunay nangyayari. Kasi ang tunay pong nangyayari ay hindi sa yung naiisip natin ay hindi sa nangyayari sa ating paligid. Di po ba? Ang isip natin siguro, sino po ang makapag-iisip sa atin na ngayong Pasko hindi tayo hanggang ngayon meron pa ring virus sa ating nandyan pa rin yung COVID-19. Sino po? Wala. Pero sa ating plano, pag Paskong ito, masaya na sana tayo. Sino po ang magsasabi sa atin na Paskong ito, tayong pamilya ay kumpleto? Ba? Plano natin yan. Pero nangyari po ba? Alam natin, meron tayong mga kapatiran na yung iba nating mga kasama wala na. O kaya naman po, sino po ang mapagsasabi? Si nanay po, hindi po namin akalain, pa-check up lang po namin, hindi na po pinauwi sa ospital. Na-confine na ng 3 araw. At hanggang ngayon po, ginagamot siya sa bahay. So, kaya po, tunay po yung sinasabi sa atin na ang Kapaskuhan ay hindi dahil sa nangyayari sa atin na ito. Nangyayari ang mga bagay na hindi natin inaasahan at nagpapasalamat tayo dahil nagdiriwang tayo ngayon ng Kapaskuhan dahil ito'y sa atin. Dahil yung Pasko ay hindi lamang para sa masayang bagay. Hindi po ba? Ay nga po sabi ni Pastor sa sermon niya kahapon. Sino ang makapagsasabi na biglang darating ang isisilang yung sanggol nung ganong kapanahunan? Sino nakapag-iisip, makapagsasabi? Mismo yung hari si Herodes daw hindi niya alam Buti pa yung tatlong pantas na nalaman niya. No? Magulo ang sitwasyon, pero dumating ang magliligtas. Kaya ngayon po, magulo ang panahon at sitwasyon natin. Nagpapasalamat po tayo
dahil nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan. Dahil siya ang solusyon sa lahat ng ito. Yung Christmas po, sabi nila, dalawang salita. Mass at Christ. Misa at Kristo. Pagdiriwang kay Kristo. Kaya yung Christmas ay pagdiriwang kay Kristo. Celebrating Christ. Christmas. So, kaya ang Kapaskuhan, kahit na sinasabi po natin na dumaranas tayo ng ganitong mga bagay, nagpapasalamat po tayo. Dahil ito yung kailangang mangyari at wag sanang mawawala sa ating kaisipan. Mawala na yung mga hinahanda natin, mawawala na yung ating mga paghahanda sa darating na Noche Buena po ba yan? Noche Buena. No, Noche Buena, Medianoche pag New Year, ano po? Noche Buena. Mawala na yan, huwag lamang mawawala ang kahulugan ng Pasko na ang Diyos ay dumating sa pamamagitan ni Kristo upang aliwin tayo pag ganito na ang ating nararamdaman. Mahirap pong mag-celebrate ng Pasko pag meron tayong pangungulila. Mahirap mag-celebrate ng Pasko pag meron tayong problema at may sakit. Lalo na pag may nag-aalala tayo, ano yung itutulong ko sa aking mga anak, nawala na ako ng hanap buhay. Marami po tayo. May mga kapatid po tayo, mga kapatid sa iglesia, may mga karamdaman ngayon. At palagi at tuloy-tuloy pa po yung pagpapagamot nila. Galit, nagpapasalamat po tayo. Dahil ang tunay na Pasko at ang tunay na Adbyento ay ito para sa ating na nangungulila, para sa ating nalulungkot at napipigati. Dahil ang sabi po, dadaloy muli ang agos ng tubig. Sisibol uli ang mga damo sa paligid. Ang nanghihinating tuhod ay lalakas. Patuloy lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa ating teksto, basahin ko po sa inyo yung sabi po, sa huling talata, ang tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng papupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Alam po ninyo, sabi nga po, ang tema natin ay Come Home for Christmas. Naghanda tayo ng maraming bagay, pero wag po sana natin kalimutan na ihanda rin natin ang ating mga tahanan. Na pag may dumating sa ating mga mahal sa buhay, sila po ay makasumpong ng katulad ng sinabi ng talatang ito. Ang lungkot at dalamhati na palitan ng tuwa at galak magpakailanman. Alam po ninyo, pagdating ng Pasko, maraming mga tao ayaw umuwi sa kanilang mga tahanan. Mas gusto pa po nila na mag-stay sa kanilang mga kaibigan. Mag-celebrate ng Pasko kasama ng mga kaibigan, kaopisina, kalaro. Ano ang dahilan? Dahil baka po hindi sila nakakaramdam. Yung kanilang kalungkutan, pakiramdam nila hindi nila mawawal, hindi maalis sa kanila pag nasa tahanan sila. Pakiramdam nila doon nila nakukuha sa kanilang mga kaibigan. Pero ang sabi po sa atin, Come home for Christmas. Ihanda po natin ang ating mga tahanan na ito ay kasumpungan ng kapayapaan ng ating mga mahal sa buhay. Hayaan po natin na ito'y makita na pag nasa tahanan ay nandun ang tugon kahit sila'y nahihirapan at nalulungkot. Pag sila'y umuwi, makadadama sila ng kapayapaan. Kahit na nawalan ng mga mahal sa buhay, maramdaman po sana nila na handyan tayo, na handa
na umagapay, umalalay, magbigay ng kaaliwan sa kanila. Sa ating mga mahal sa buhay na nag-aalala at natatakot ano ang gagawin sa kanila sa bawat araw, maramdaman po sana nila na sa ating mga tahanan, nandun ang kapayapaan sa buhay. Ang sabi po sa ating team, ano po, sabi nila, sabi po, yung Christmas ay isang paanyaya sa bawat isa sa ating mga Kristiyano upang patuloy na madama ang tunay na Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan na hindi lamang pagdiriwang ng mga bagay na material, kundi pagdiriwang ng tunay na kahulugan ng Pasko. Iyon ay si Kristo. At gayon din naman, hindi lamang po pagkanta, hindi lamang daw po pag-awit, hindi lamang pagkain. Ang Christmas ay pagse-celebrate ng Kapaskuhan kasama si Kristo. At patuloy po ang sabi po nung ating tema, manatili po sana sa atin na patuloy nating hanapin o pagnasain na magsama-sama tayo sa panahon ng Kapaskuhan dahil alam natin na mayroong pag-asa, may galak, may joy, may love, at mayroong forgiveness sa ating mga tahanan. Sabi po, come home for Christmas. At patuloy po tayong magdiwang ng Pasko. At hayaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ang patuloy na madama. At sabi nga po, hayaan natin na ang ating mga tahanan ay ang bawat isa ay makadama ng tuwa at galak magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe na atin pong napakinggan ngayong gabi. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng paghahandog. Maaari po nating ipadala through GCash account na naka-flash sa ating screen ang ating pong mga handog. O maaari po natin itong dalhin sa ating pong face-to-face simbang gabi bukas, December 18 sa ating iglesia. Maraming salamat po. Ang aming kaloob sa'yo'y ihahandog. Ang dito ay nag-iipon, pag-iingat ng Diyos. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at papala sa bawat isa sa amin. Natunay nga po na hindi nyo kami pinagkukulang sapagkat ikay Diyos ng biyaya. At bilang pagkapasalamat, Panginoon, tanggapin mo yung aming mga kaloob. Tunay nga po na ito'y pagyamanin mo at maging agamitin mo sa ikalalago na yung gawain at ng iyong misyon. Amen.
ay manalangin. Pakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli mong binigay sa amin. Pangalawang gabi, Panginoon, ng pagdiriwang ng simbang gabi. Pag-aalaala, Panginoon, sa iyong incarnation, Panginoon, o pagsasalaman na nagkatawang tao ka, Panginoon, upang kami iligtas, abutin. At tunay nga po na salamat sa iyong mensahe, Panginoon, sa aming mga buhay na hindi lang sa pisikal, kundi yung inward, Panginoon, ng aming buhay, ang spiritual na aming kalalagayan ay dapat naming ihanda sa iyong pagdating. Na ito yung kahulugan ng Pasko na ikay tinanggap namin sa aming mga puso. Dakilang Diyos, tunay nga po na sa buhay na ito na unpredictable, uncertain, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging Diyos ang nakakaalam ng hinaharap. Kaya, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa aming mga buhay. Tunay nga po na sa bawat problema, sa bawat pagsubok, sa bawat kalamidad, sa bawat pandemya, Panginoon, na aming kakaharapin, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ilang Diyos, tunay nga po na salamat sapagkat may isang Diyos na buhay na patuloy na gumagawa sa aming buhay at Diyos na nag-iingat sa bawat isa. Ito nga po ang Diyos ang patuloy na gumawa sa iyong buhay ng iyong mga anak, sa iyong iglesia. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanilang buhay, sa kanilang mga bahay, kung saan sila nakikinig, nanonood. Tunay nga po na patuloy niyo nga po silang ingatan at pagpalain. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming kapayapaan at tunay nga po na ang kapayapang ito ay walang iba kundi ikaw. Na ito yung maramdaman namin sa gitna ng kaguluhang aming nararanasan. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo nga po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalamitan, Ama ng diwang banal. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagkapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na po ang ating ikalawang simbang gabi ngayong 2021. Ang ating pong simbang gabi bukas, December 18, at sa linggo po, December 19, ay face-to-face po at broadcasted pa din po ito sa ating Facebook page. Maaari lang po na ang lahat po ng may nais na umattend ng ating pong face-to-face worship, simbang gabi man po ito o Sunday worship, ay dalhin po natin ang ating pong mga vaccination card para po sa ating contact tracing. Maraming salamat po. At sa gabi din po ito, gayon din po ay maglaan po tayo ng sandaling oras para po sa isang panalangin, para po sa ating mga kapatid na sa kasalukuyan po ay nasa hindi magandang kalagayan dahilan po sa Bagyong Odette. Aking pong hinihilingan ang Ate pong Jaconesa, sa Ate Ruby upang manguna po sa panalangin para po sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo po. Maraming salamat po. Sige po, tayo pong lahat ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon sa diwa po ng pananalangin upang sama-sama po nating ipanalangin po ang ating mga kababayan na nasalanta ng nakaranas ng matinding pagsalanta ng bagyong si Odette. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, Panginoon, ay dumudulog po kami sa inyong banal na pangalan bilang Iglesia, dakilang Diyos. At dama po namin, Panginoon, ang nararanasan ng aming mga kababayan sa ibang parte ng aming bansa, dakilang Diyos, sa gawing Visayas, Panginoon, at maging sa Palawan, dakilang Diyos, na kung saan, Panginoon, ay nakaranas po sila ng matinding kalamidad, dulot po ng Bagyong Odette, dakilang Diyos, na kung saan, Panginoon, ay nagkaroon ng matinding pagbaha, pagkawasak ng mga bahay, Panginoon, ng kanilang mga tirahan, mga gusali, mga linya ng communication, dakilang Diyos. Tunay nga po, dakilang Diyos, na ang karanasang ganito ay hindi madali, Panginoon, at sila ay nasa kalagayan, Panginoon, na kung saan ay maaaring ang iba ay hindi nila alam kung ano yung gagawin, yung iba ay maaaring nawawalan na ng pag-asa, Panginoon. At yung iba rin naman, Panginoon, ay nakakaranas na rin ng matinding kalungkutan dahil sa hindi lang pagkawala ng kanilang mga kabuhayan, Panginoon, kundi nawalan din ang iba sa kanila ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, ay kami po ay kahit man lang sa pamamagitan po ng pananalangin para sa kanila, Panginoon, ng pagdulog sa inyo upang sila, O Diyos, ay idalangin, ay maging bahagi po kami, Panginoon, ng kanilang mga nararanasang hirap o ng kanilang kalagayan sa panahong ito. Dalangin namin, dakilang Diyos, na nawa po sa gitna ng kanilang sitwasyon ay maranasan pa rin nila, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, maranasan pa rin nila, Panginoon, ng inyong presensya, at sila ay patuloy pa rin magtiwala sa inyo, Panginoon, na hindi niyo po sila pababayaan, Panginoon, sa ganitong kalagayan ng kanilang mga buhay. At dalangin namin, Panginoon, na gumamit ka po ng mga maraming kamay upang sila, Panginoon, ay abutin, upang sa ganun nga po, dakilang Diyos, ay mas lalo po nilang maranasan ang inyong pagkilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nawa nga, Panginoon, lahat po ng kanilang mga pangailangan ay maiabot, Panginoon, maipagkaloob sa kanila, dakilang Diyos. At gayon din, Panginoon, maging handa ang aming pamahalaan sa pagtugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan, dakilang Diyos. Panginoon, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang mga kababayan namin na kayo na nga po ang patuloy na
mag-ingat sa kanila, at patuloy na magpala sa iba't ibang kaparaanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Ate Ruby, sa panalangin. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa bawat isa na nakidalo po.